Magandang araw kaibigan. Welcome ulit sa Pinoy Recaps. Ang pelikulang ibabahagi ko ngayon ay ang action war drama movie na Lone Survivor na ipinalabas noong 2013. Sa kasagsagan ng digmaan sa Afghanistan noong 2005, isa sa most wanted na leader ng Taliban ay si Ahmad Shah dahil maraming US Marines na ang bumagsak sa grupo nito. Pero ang mas mabigat na krimen ng notorious leader ay ang pagpatay sa mga civilian na tumulong umano sa mga sundalong Amerikano. Kaya isang araw sa Bagram Air Base, pinaalam ni Colonel Eric sa Navy SEAL Lieutenant na si Murphy at mga kasama nito na may go signal na umano ang HQ sa Operation Red Wings, ang hulihin si Ahmad Shah. Kasunod nito ay ang masinsinang briefing sa isasagawang operasyon sa pangunguna ng Colonel. Hindi basta-basta ang target nila at baluarte pa ng mga Taliban ang papasukin nilang area. Kailangan nilang sundin ang attack plan para magtagumpay sila sa kanilang mission. Kaya unang sasabak sa area ang Recon Navy SEAL sa pangunguna ni Murphy. Kasama niya sa team si Marcus, Danny at Axel. Ang mission nila ay tingnan ang kalagayan ng buong lugar, gaano karami ang mga Taliban sa paligid, kung may mga civilians, saan ang mga point of entry at kung saan ang pwede nilang maging extraction point. Pag matapos na nilang makuha ang mga detalyeng kailangan, saka na umano lulusob ang full force para hulihin ang Taliban leader. Pagkatapos ng meeting, kumain na muna ang team. Dito nila napag-usapan ang buhay may asawa ni Danny, na na-stress ito sa asawa dahil sa kakaiba nitong mga demand sa kagamitan nila sa bagong bahay. Samantalang si Murphy naman ay malapit na ring ikasal ngunit stress din ito dahil gusto ng fiancé na sumakay ng Arabian horse sa kanilang kasal. Ang hindi alam ng apat, ito na pala ang huling tanghalian nila na magkakasama. At bago pa sila mag-pack up, pinagkatuwaan muna ng buong unit ang bago nilang kasama na si Shane. Ilang saglit pa ang lumipas, naghanda na sila ng kani-kanilang mga gamit. Maya-maya pa ay sumakay na sila sa Chinook patungo sa drop-off point ng recon team. Alauna ng madaling araw. Bumaba na ang apat sa location na ilang kilometro ang layo mula sa kinaroroonan ng target. Nakailang checkpoint pa ang team sa JBAD operating base bago magliwanag. At nang marating na nila ang final waypoint, tirik na ang araw. Nag-update kaagad sila sa operating base para sa kanilang final position. Kitang-kita na nila ang kampo ng kanilang target pero lumipat sila sa kabilang bundok para mas makakuha pa ng mas maayos na view sa buong lugar. Sakto ang paglipat nila dahil dito na nila mas kita ang kinaroroonan ni Ahmad Shah. Ngunit ang problema naman nila ngayon ay wala silang mas agap na signal kaya hindi na sila makapag-communicate sa operating base. Liban pa man, kinuha na nila ng picture ang mga main suspect para makumpirmang nasa location ang mga ito. Dahil masyado pang maaga, nagdesisyon silang apat na magpahinga na muna habang nag-aantay silang dumilim. Total may 2 oras naman umano silang palugit na kailangan nilang makapagradyo sa kampo. Pero hindi pa man sila ganun nakaidlip, may papalapit sa kanilang pwesto na mga kambing. Kasunod ng mga ito ang isang matanda na may kasamang binata at isang bata. Hindi sana sila mapapansin ng mga ito ngunit naapakan ng bata ang paa ni Marcus kaya wala silang nagawa kundi lumabas na din sa pinagtataguan. Gulat na gulat ang tatlo nang makita ang mga sundalong Amerikano. Nang makuha nila sa matanda ang walkie-talkie, alam nilang Taliban supporters ang mga ito. Dito patuloy na sinubukan ni Danny na makontak ang base dahil sa sitwasyon nila pero wala pa rin itong makuhang signal. Kaya napilitang gamitin ni Murphy ang satellite phone. Kahit hindi secured ang linya nito, ang importante umano ay makontak nila si Colonel Eric. Nagtataka man ang operating base bakit sa telepono tumawag si Murphy, nagmamadali pa ring pinuntahan ni Shane ang Colonel. Ngunit bago pa man masagot ni Eric si Murphy, naputol na ang linya. Nakailang ulit ding sumubok ng team leader na tumawag pero hindi na talaga sila makasagap ng signal. Dahil dito, nagbigay si Murphy ng 3 suggestion sa mga kasama. Una ay pakawalan umano nila ang mga Afghani at tumakas paakyat sa bundok na kinatatayuan nila. Pangalawa ay iwanang nakatali ang mga ito habang tatakas sila, bahala na umano kung mamatay sa lamig o atakehin ng mga mababangis na hayop ang 3. At ang huli ay ang i-eliminate na agad ang mga Afghani dahil compromise na sila. Sa kanilang apat, si Marcus lang ang ayaw sa huling suggestion ni Murphy. Hindi umano makatarungan ang kanilang gagawin dahil walang armas ang mga ito at 2 pa ang bata.
Ano na lang daw umano ang sasabihin ng buong mundo tungkol sa Navy SEAL kung gagawin nila iyon. Dito na nagkasagutan si Marcus at Axel. Aniya, gusto lang nitong proteksyonan ang kanilang mga sarili. Isa umanong Taliban warrior ang nahuli nila kaya wala na umano itong pakialam sa sasabihin ng iba basta ang importante, makalayo sila sa kapahamakan. Galit umano ang mga ito sa kanila na hindi maipagkaila sa mga mukha ng tatlo ang pagnanais na huwag silang magtagumpay sa kanilang mission. Para hindi magkainitan ang mga kasama, sumabat si Murphy. Dahil wala pa rin silang contact sa base, nagdesisyon na rin ito bilang team leader. Ayun dito, compromise na ang kanilang mission kaya kailangan na nilang mag-abort. Papakawalan nila ang mga Afghani at aakyat sila sa tuktok para makakuha ng signal. Pag makontak na nila si Colonel Eric, magre-request na sila ng extraction sa kanilang location. Sumang-ayon na rin sila sa order ng lieutenant. Nang mga sandaling iyon, patuloy din silang kino-contact ng J-Bad base ngunit hindi talaga sila abot ng signal. Maya-maya pa ay pinakawalan na nila ang tatlo at nag-umpisa naman silang maglakad paakyat. Pero ang hindi nila alam, doble ang bilis ng binatang Taliban sa pagbaba sa mabatong bundok. Nagmamadali itong makababa para makapag-report sa kanilang kinaroroonan. Ilang minuto pa ang lumipas, nakarating din sila sa tuktok ngunit hindi pa pala ito ang pinakadulo ng bundok. Dito sila lalong na-expose sa kanilang posisyon. At ayon kay Axel, hindi maganda ang pwesto nila dahil delikado umano sa mga Taliban. At sinundan pa rin sila ng malas dahil wala pa ring signal ang radyo ni Danny, gayon din ang satellite phone ni Murphy. Kaya bumalik sila sa kakahuyan para mag-antay dumilim at subukan ulit na tumawag sa base. Kung sakali umanong hindi pa rin sila makakuha ng signal, maglalakad raw sila pabalik ng operating base. Dahil hindi makontak ni Colonel Eric ang apat, nag-update na rin siya sa kanyang commander sa posibleng sitwasyon ng Navy SEALs. Pero hindi na niya sinabing masama ang kutob sa Mission Red Wings. Balik sa recon team, alerto ang mga ito sa kanilang pinagpwestuhan. Alam nilang nasa paligid lang ang mga Taliban. At hindi nga nagtagal, may nakikita na silang movements galing sa baba ng kanilang location. Nagpaalam si Murphy na aakyat ng konti baka makakuha ito ng signal. Pero pagdating ng team leader sa bandang likod, dito na niya nakita ang sangkatutak na Taliban sa mataas na bahagi ng kanilang kinaroroonan. Kinabahan si Murphy na mapapasabak sila sa matinding bakbakan. Bumalik siya sa mga kasama at sinabihan na marami ang mga terorista kaya siguradong madugo ang kanilang encounter. Dito na bumulong si Marcus na mukhang nagkamali ito sa desisyon nila. Na ang ibig sabihin nito ay sana pinatay na lang nila ang tatlong Afghani. Ngunit sagot ni Murphy na tama ang ginawa nila, masyado lang umanong malakas ang pinasok nilang balwarte. Ilang sandali pa ay napasubo na sila sa matinding bakbakan. Napakarami ng umatake sa kanilang apat. Ang masaklap, ang pangit ng pwesto nila kaya napaligiran sila ng mga Taliban. Unang tinamaan sa kamay si Danny habang sinubukan nitong magradyo sa J-Bad base. Sunod na tinamaan si Axel sa may braso, si Murphy sa may tagiliran, at si Marcus naman sa may hita. Niretreat na sila ng machine gun sa kaliwa at RPG naman sa kanan. Nagkukumahog silang magtago sa mga bato. Ngunit wala talaga silang ibang mapupuntahan kundi umatras sa batuhan. Sunod-sunod silang pinaulanan ng RPG habang nasa dulo ng bangin kaya napilitan na silang tumalon. Buwis buhay ang pagulong nila pababa at batuhan pa ang bagsak nila ngunit himalang buhay pa silang apat. Nakakubli agad sila sa isang malaking bato. Pare-pareho ng may tama ang bawat isa pero hindi nila ininda ang sakit dahil sa determinasyong matakasin ang mga sumusunod na Taliban. Nagkandarapan na silang umatras dahil sa sobrang dami ng mga ito. Ngunit medyo napuruhan na si Danny, kaya inalalayan na nila ang kasama. Pagdating nila sa dulo, mukhang disoriented na ito kaya halos hindi na nito alam ang pinagsasabi. At dahil sa ingay, natunton sila ng mga kalaban. Kaya wala silang nagawa kundi tumalon na naman sa panibagong bangin. Binuhat ni Marcus si Danny pero nabitawan niya ito nang tamaan ulit ang kasama. Kaya mag-isa siyang nagpagulong-gulong at bumagsak sa baba. Gayunpaman, may 9 na buhay yata silang tatlo dahil buhay pa rin sila kahit matindi ang pinagdaanan. Hindi pa rin sila tinantanan ng mga Taliban. Mukhang disoriented na rin si Marcus. Liban pa man, alam nitong nasa taas pa si Danny.
Kaya nagdesisyon silang umakyat ulit para ma-rescue ang kasama. Ngunit hindi madali ang kanilang plano dahil nakaabang sa kanila ang mga tauhan ni Ahmad Shah. Nang mga sandaling iyon, nahuli na si Danny ng mga Taliban at mismong ang leader ang namunguna sa mga ito. Kinuha na sa kanya ang lahat ng mapapakinabangan nila. Alam ni Danny na katapusan na niya kaya napaiyak na lang siyang nag-antay sa huling hininga habang tinitingnan ang gustong kulay ng asawa. Sinikap nilang makaakyat ulit kahit nasa taas nila ang mga Taliban. Pero maya-maya lang, nakapagdesisyon na rin si Murphy na kailangan nilang magradyo sa kampo. Inabot na nito ang 2 natirang magazine kay Marcus. Naisip nitong magsakripisyo para sa mga kasama. Dahil kung hindi, mamamatay silang lahat. Ayaw sanang pumayag ng kasama pero desidido na ang team leader. Dahil dito, kinabury nila ito hanggang makaabot sa may tuktok ng bato. Nanghihina man pero nakatawag din si Murphy sa base at naibigay ang kanilang location. Ngunit nakita agad siya ng mga Taliban. Alam niyang wala na siyang kawala kaya binitawan na niya ang telepono at magaang tinanggap ang katapusan. Kasabay niyang nalagutan ng hininga si Danny. Naririnig ng operating base ang nangyayari sa team kaya naghanda agad ng rescue operation si Colonel Eric para sa mga tauhan. At kahit pinagsabihan sila na walang Apache helicopter na mag-back up sa Chinook, umalis pa rin ang team. Si Marcus at Axel na lang ang natira sa recon. Maya-maya pa ay naghiwalay ang dalawa para hindi agad sila makita ng mga Taliban. Nang marinig nila ang tunog ng helicopter, tuwang-tuwa ang dalawa. Ngunit panandalian lang pala ang sayang naramdaman ni Marcus at Axel dahil tinamaan ng RPG ang isang Chinook kung saan nakasakay ang Colonel. Tuluyan itong bumagsak. Niretreat naman ng mga kalaban ang isa kaya napilitan na rin itong mag-abort. Dismayadong nagwala si Axel sa nasaksihan dahilan para lumabas ito at tuluyang tinamaan sa iba't ibang parte ng katawan. Bago ito bumagsak, iilang Taliban din ang sinama nito sa hukay. Samantala, habang hinahabol si Marcus ni Ahmad Shah, wala itong kamalay-malay na wala na rin si Axel. At para matakasin niya ang mga kalaban, sumiksik siya sa ilalim ng bato. Ilang saglit pa ay nakikita na niya ang paglipad ng mga Apache sa taas pero hindi siya makalabas dahil nasa paligid pa ang mga Taliban. At dahil sa sobrang pagod, nakatulog siya buong gabi. Nang magising siya kinabukasan, dito na niya naramdaman ang sobrang sakit dahil nabali pala ang buto niya sa binti. Ngunit kailangan niyang umalis sa lugar kaya wala siyang nagawa kundi maglakad sa kakahuyan. Paglipas ng ilang minutong hirap sa paglalakad, nakatagpo siya ng maliit na sapa, kaya nagmamadali siyang tumalon dito at uminom ng tubig. At dito niya nakatagpo si Muhammad Gulab, isang mabait na leader ng ethnic group na Pashtun ng Afghanistan. Hindi ito nagsasalita ng English kaya alanganin si Marcus sa mga ito pero dahil kailangan niya ng tulong, tinanggap niya ang offer nito. Dinala siya ng grupo sa kanilang village at pinagtitinginan siya ng ibang locals. Pagdating nila sa bahay ng lalaki, pinaturo niya dito kung nasaan sila sa mapa. Saka sinulatan sa likod na magpapatunay na nasa location siya ng mga ito. Binigay ni Muhammad sa isang kasama ang mapa at inutusang dalhin ito sa kampo ng mga Amerikano. Ngunit hindi nagtagal, nasundan din si Marcus ng mga Taliban sa village. Kahit pinigilan ito ng leader, wala rin itong nagawa nang pasukin siya sa loob ng bahay at kalad ka rin sa labas para pugutan ng ulo. Sinubukan niyang manlaban pero masyado siyang mahina dahil sa mga sugat. Galit niyang pinagmumura ang tauhan ni Ahmad Shah. Ayun dito, kukunan siya ng video habang pugot ang ulo at ipapadala umano sa Amerika. Pero matapang na naglabas ng baril ang mga locals. Sinabihan ni Muhammad ang leader na bisita nila ang Amerikano. Hindi ito makapaniwala sa narinig. Sagot nitong isang malaking pagkakamali ang pagprotekta ng Pashtun kay Marcus. Nagbanta itong papatayin ang buong village saka galit na umalis. Buong magdamag na naging alerto ang mga Pashtun dahil siguradong lulusubin sila ng mga Taliban. Habang malapit na sa kampo ng Amerikano ang inutusan ni Muhammad, naghahanda na rin ang grupo ni Ahmad Shah. At hindi nga nagtagal ng umagang iyon, binulabog na ang village ng malakas na pagbomba ng mga Taliban. Hindi pinabayaan ni Muhammad si Marcus. Nang mga sandaling iyon, nakarating na rin sa operating base ang sulat niya kaya mabilis na umaksyon ang commander para sa rescue operation. Ilang Apache helicopter agad ang lumipad patungo sa kanyang kinaroroonan. Matindi ang pambobomba ng mga Taliban sa mga Pashtun.
Pero nanaig si Muhammad sa tauhan ni Ahmad Shah. Samantala, natagpuan na ng isang Taliban si Marquez. Ngunit ayaw siyang patayin agad nito dahil gusto pa siyang bugbugin. Wala siyang lakas makipaglaban kaya gulpi ang inabot niya. Pero sa tulong ng anak ni Muhammad, napatay niya ang Taliban. Bago pa tuluyang mawasak ng mga terorista ang buong village, dumating na ang mga Apaches. Kasabay ng mga ito ang air at ground support. Kaya walang nagawa ang grupo ni Ahmad Shah kundi lisanin ang lugar. Kasunod nito ay inalalayan agad nila si Marquez palabas ng village. Pero bago pa man siya makaalis, taos puso niyang pinasalamatan si Muhammad. Lumapit ang anak nito sa kanya at niyakap niya ang bata. Hinalikan sa ulo at buong pusong nagpasalamat sa batang Pashtun. Kung hindi dahil sa mga ito, patay na rin sana siya. Ngunit dahil sa mga tinamong mga sugat at dami ng dugong nawala sa kanya, muntik na rin siyang bawian ng buhay. At paglipas ng ilang taon, nagkita rin ulit si Marquez at Muhammad. Patuloy pa rin ang mga Pashtun sa kanilang sinumpaang kultura at pakikipaglaban sa mga Taliban. Sana nagustuhan niyo ang pelikulang ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Kita-kits tayo sa susunod na video.